Hi, hello po sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Kamusta na ho kayo? Sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man ho kayo naroon. Nagbabalik kong muli ang Eric's Vlog. At ngayong araw ho na ito ay pag-usapan ho natin itong House Bill 11287 na may kaugnayan ho sa BSKE. So yan ho ang ating pag-uusapan ngayong araw ho na ito. Nagbabalik pong muli ang Eric's Vlog. Ito hong House Bill 11287 na akin hong tinutukoy ay ito ho yung isang bill na nakapasa ho noong June 9 sa third and final reading ho sa House of Representatives bilang House Bill 11287. Ito ho ay may kaugnayan sa BSKE o sa Barangay and Sangguniang Kabataan Election. Dahil lang panukala ho na ito o yung bill ho na ito ay nagpo-propose na mapahaba ho ang termino ng mga nakaupuhong barangay, opisyal and sangguniang kabataan mula 3 hanggang 6 na taon. So yan ho ang House Bill 11287 at ayon din ho sa bill na ito, ang election ho ay magaganap doon ho sa ikalawang Lunes ng May of 2029. So ito ho yung tinutukoy dito sa House Bill 11287 na kamakailan ho ay napabalita sa lahat ho ng pahayagan, social media. Ito ho nga House Bill 11287. Ito rin hong bill na ito ay nag-i-impose ng limit dun ho sa re-election dahil sinasabi ho dito na ang barangay officials ho ay hanggang 2 termino lamang at ang SK official ay isa lamang ang termino. Base rin ho sa balita, ito hong House Bill 11287 ang bumoto ho dito ay 153, ang nag-negative votes ho dito ay 4 at isa ho ang nag-abstain. So kaya ho ito ay nakalusot sa third and final reading sa mababang kapulungan ho o sa tinatawag na House of Representatives. At ayon naman ho kay Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List, sinabi ho niya na ito hong House Bill 11287 ay maaari hong ma-question ng Korte Suprema dahil ho meron nga hong magaganap na BSKE 2025 ngayon hong December 1 at ang pagkakaalam ho natin ito ho ay dinesisyonan na dati ng Supreme Court na ngayong December 1, 2025 ang itinakdang susunod na barangay and sangguniang kabataan election mula ho nung nangyari ho yung last election sa BSKE noong October 2023. Ayon ho kay Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List, ito ho ang kanyang binanggit. Kung ang SK ay tunay na avenue para sa paglikha ng mga susunod na pinuno mula sa hanay ng kabataan, hindi nito kinakailangan ng 6 na taong itatagal ng kanilang termino. So ito ho yung binanggit ni Representative Raul Manuel ng Kabataan Party List. Ayon ho sa Inquirer.net, sinabi ho ng COMELEC na ang paghahanda ng COMELEC ho para sa pagdaraos ng barangay and sangguniang kabataan election 2025 na magaganap sa December 1 ay nagpapatuloy ho sa gitna ng balita ho na merong House Bill 11287 na nakapasa sa mababang kapulungan para ho ikansila ang nalalapit na eleksyon sa darating ho na December 1, 2025. Sinabi na ho dati ni COMELEC Chairman George Garcia na ito hong darating na Barangay and Sangguniang Kabataan Election 2025
ay fully manual. Hindi ho katulad ito ng nagdaang midterm election ho nitong May 12, 2025 na gumamit ho ng PCOS machine. Dito ho ay mano-mano ho ang mangyayaring halalan para ho sa barangay and sangguniang kabataan election. At ayon pa rin po sa Comelec Chairman George Garcia, ito hong nalalapit na eleksyon ay meron hong allotted budget na umaabot ho sa 11 billion. So ayon pa rin ho kay Comelec George Erwin Garcia na ang paghahanda ho para sa nalalapit na halalan sa December 1, 2025 ay tuloy-tuloy ho dahil meron na ho silang in-issue na mga calendar of activities kung kailan ho ang rehistruhan ng mga SK, kailan ho ang filing ng COC, at kailan ho ang kampanyahan. Kasama na ho dyan ang itinakdang araw para ho sa eleksyon BSKE 2025. At sa susunod ho na buwan, July 1 to 11 ay magaganap po ang registration sa SK. So, yun ho, hindi ho natin alam kung ano ho mangyayari dito sa House Bill 11287 dahil after ho maaprubahan sa mababang kapulungan o sa House of Representatives, ito ho ay ipapasa nila sa Senado. At ang Senado naman ho ay mag-a-approve din ito kung approve sa kanila ito at saka pa lang ito isasubmit sa kasalukuyang Pangulo kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Subalit nasa presidente pa rin kung ito ay pipirmahan para maging ganap na batas. Pero hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan nito sa Senado dahil ang Senado ngayon ay busy at maraming trabaho. Unang-una na dyan yung impeachment case ni Bibi Sara. Pero katulad ho ng nabanggit ko na ho dito sa aking vlog, ito ho pagkansila sa barangay and sangguniang kabataan eleksyon ay na-cancel na ho ng 4 na beses at ito ho ay na-desisyon na dati ng Korte Suprema at sinabi ho nila na itong pagkansila sa barangay and sangguniang kabataan eleksyon ay unconstitutional. Kaya itinakda nga nila na ang eleksyon ay maganap ngayong December 1, 2025. At ayon din sa kanila na nawawala ng karapatan ang mga mamamayan para makapamili ng mga opisyal para sa kanilang mga barangay, kasama na dyan ang SK election. At ang isa pa hong binabanggit nila na itong pagkansila sa barangay and sangguniang kabataan election ay hindi dapat dahil may tinatawag na genuine periodic election at ito ay dapat maganap kada 3 taon. So, tingnan na lang ho natin kung ano ho ang kahinatnan na itong House Bill 11287, kung ito bagay makakapasa sa mga senador at ito ay makakapasa din sa presidente para maging ganap na batas. Pero sa aking pananaw, ito ho ay nadesisyonan na dati ng Korte Suprema, kaya sila rin nga ang nagtakda na ang eleksyon ay magaganap ngayong December 1, 2025 dahil ayon sa kanila ang konstitusyon, ang sinasabi doon ay kada 3 taon. So yun ho ang tungkol ho dito sa House Bill 11287 at sa darating ho BSKE 2025 sa December 1. So hanggang dito na lang po muna ang ating video sa araw na ito. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat and God bless.